Ang kabanatang ito ay batay sa Exodus 19 to 24. Di nagtagal nang sila'y magtayo ng kampamento sa Sinai, si Moises ay tinawagang pumanhik sa bundok upang makipagtagpo sa Diyos. Mag-isa siyang pumanhik sa matarik at malubak na landas at lumapit sa ulap na tanda ng lugar na kinaroroonan ng Diyos. Ang Israel ngayon ay kukunin na tungo sa isang malapit na kakaibang relasyon sa kataas-taasan sa lahat upang itatag bilang isang iglesia at isang bansa sa ilalim ng pamahalaan ng Diyos. Ang mensahe kay Moises para sa mga tao ay ito: Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin, at kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin, at isang banal na bansa. Si Moises ay nagbalik sa kampamento at nang matawag ang mga matanda sa Israel, inulit niya sa kanila ang mensahe ng Diyos. Ang kanilang tugon ay, "Yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin," kaya't sila'y pumasok sa isang solemneng pakikipagtipan sa Diyos. Iginagarantiya ang kanilang mga sarili na tatanggapin siya bilang kanilang hari. Nasa pamamagitan noon sila ay naging sa isang natatanging kaisipan, mga tagasunod sa kanyang kapangyarihan. Muling pumanhik ang kanilang pinuno sa bundok at sinabi sa kanya ng Panginoon, "Narito ako'y naparirito sa iyo sa isang salimuot na ulap upang marinig ng bayan pagka ako'y magsasalita sa iyo at paniwalaan ka rin naman nila magpakailanman." Nang sila'y magkaroon ng kahirapan sa daan, sila'y nagreklamo kay Moises at kay Aaron. At inakusahan silang nag-aakay sa buong Israel mula sa Ehipto upang sila ay patayin. Si Moises ay pararangalan ng Panginoon sa harap nila upang sila'y maakit, magtiwala sa kanyang mga ipinag-uutos. Pinanukala ng Diyos na gawing isang lubhang kahanga-hanga ang okasyon ng pagsasalita ng kanyang kautusan ayon sa marangal na likas noon. Kinakailangang madama ng mga tao ng lahat ng kaugnay ng paglilingkod sa Diyos ay kinakailangang harapin ng may dakilang paggalang. Sabi ng Panginoon kay Moises, "Pumaroon ka sa bayan at papagbanalin mo sila ngayon, at bukas at laban nila ang kanilang mga damit at humanda sa 3 araw. Sapagkat sa 3 araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai." Sa loob ng mga araw na ito, ang lahat ay kinakailangang gamitin ang pagkakataon sa solemneng paghahanda sa pagharap sa Diyos. Ang kanilang katauhan at ang kanilang damit ay kinakailangang walang anumang karumihan. At kapag inihayag ni Moises ang kanilang mga kasalanan, kinakailangang italaga nila ang kanilang mga sarili sa pagpapakumbaba, pag-aayuno at pananalangin, upang ang kanilang mga puso ay malinis mula sa kasalanan. Ang mga paghahanda ay naisakatuparan ayon sa iniutos, at bilang pagsunod sa iba pang iniutos, ipinag-utos ni Moises na lagyan ng harang ang paligid ng bundok upang walang tao ni hayop man ang makapasok sa banal na dako. Sino mang mga has na pumasok o mga has na humawak doon, ang parusa ay dagliang pagkamatay. Sa kinaumagahan ng 3 araw, samantalang ang mga mata ng buong bayan ay nakatingin sa bundok, at ang tuktok noon ay natatakpan ng isang makapal na ulap na higit pang naging maitim at makapal, dumadaloy pababa hanggang sa ang buong bundok ay nabalot sa kadiliman at kilabot na kababalaghan. At isang tunog ng pakakak ang narinig. Nag-aanyaya sa mga taong makipagtagpo sa Diyos.
at sila ay pinangungunahan ni Moises tungo sa paanan ng bundok. Mula sa salimuot na kadiliman ay kumislap ang maliwanag na mga kidlat, samantalang ang mga dagundong naman ng kulog ay umalingaw-ngaw at muling umalingaw-ngaw sa kalapit na mga bundok. At ang buong bundok ng Sinai ay umuusok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyaon na nasa apoy. At ang usok niyaon ay napaiilan lang na parang usok ng isang horno. At ang buong bundok ay umuugang mainam. At ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay paris ng apoy na manunupok sa ibabaw ng taluktok ng bundok sa harap ng natipong karamihan. At lumakas ng lumakas ang tunog ng pakakak. Kakilakilabot ang mga pagpapahayag ng presensya ni Jehovah. Ano pat ang mga Israelita ay nanginig sa takot at nagpatira pa sa harap ng Panginoon. Maging si Moises ay nagsabi, "Ako'y totoong nasisindak at nanginginig." Hebreo 12 verse 21. At ngayon ang pagkulog ay tumigil na. Ang pakakak ay hindi na naririnig. Ang lupa ay hindi na umuuga. Mayroong solemneng katahimikan at ang tinig ng Diyos ay narinig. Nagsasalita mula sa makapal na kadilimang nakabalot sa kanya, samantalang siya'y nakatayo sa bundok, napapaligiran ng isang grupo ng mga anghel, pinaalam ng Panginoon ang kanyang kautusan. Si Moises sa paglalarawan ng tagpong iyon ay nagsabi, "Ang Panginooy nanggaling sa Sinai at bumangon mula sa Seir na patungo sa kanila. Siya'y lumiwanag mula sa bundok ng Paran at siya'y nanggaling mula sa laksalaksang mga banal. Sa kanyang kanan ay may hawak na isang mahigpit na kautusan sa kanila. Oo, at kanyang iniibig ang bayan. Lahat ng kanyang mga banal ay nasa iyong mga kamay. At sila'y umuupo sa iyong paanan, na bawat isa'y tatanggap ng iyong mga salita." Inihayag ni Jehovah ang kanyang sarili hindi lamang sa kagilagilalas na karilagan ng hukom at ng tagapag-utos, kundi bilang isang mahabaging tagapagbantay ng kanyang bayan. "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Siya na kanila nang nakilala bilang kanilang patnubay at tagapagligtas, na naglabas sa kanila mula sa Ehipto, na naghanda ng daan para sa kanila sa dagat at pumuksa kay Paraon at sa kanyang hukbo, na nagpahayag ng kanyang sarili bilang nakahihigit sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Siya iyon na ngayon ay bumibigkas ng kanyang kautusan." Ang kautusan ay hindi binanggit sa panahong ito para lamang sa mga Hebreo. Sila ay pinarangalan ng Diyos sa pagkuha sa kanila bilang mga tagapagbantay at tagapag-ingat ng kanyang kautusan. Subalit, iyon ay kinakailangang hawakan bilang isang banal na kaloob para sa buong sanlibutan. Ang mga batas ng 10 utos ay angkop sa lahat ng sangkatauhan, at ang mga iyon ay ipinagkaloob para sa pagtuturo at pamamahala ng lahat. 10 mga batas, maiksi, napakalinaw at makapangyarihan. Saklaw ang katungkulan ng tao sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao, at lahat ay nakasalalay sa dakilang pangunahing prinsipyo ng pag-ibig. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tingnan din ang Deuteronomy 6:4. Sa 10 utos ay isinasakatuparan ng detalye ng mga prinsipyong ito at ginagawang angkop sa lahat ng kondisyon at kalagayan ng tao. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Si Jehovah ang walang hanggan, nangyari sa pamamagitan ng sarili, isang hindi nilikha. Siya na pinagmulan at tumutustos sa lahat, ang tanging karapat-dapat sa kataas-taasang paggalang at pagsamba. Ang tao ay binabawalang magbigay sa anumang bagay ng unang lugar sa kanilang pag-ibig at paglilingkod. Ano man ang ating ipinahahalagahan na nakakabawas sa ating pag-ibig sa Diyos o nakahahadlang sa paglilingkod na nauukol sa Kanya, iyon ang ginagawa nating Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo
na nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Ang ikalawang utos ay nagbabawal sa pagsamba sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng mga larawang inanyuan o mga kawangis. Maraming mga di-Kristiyanong bansa na nag-aangking ang mga larawan ay pawang mga hugis o simbolo na sa pamamagitan noon ang Diyos ay sinasamba. Subalit inihayag ng Diyos na ang ganong uri ng pagsamba ay kasalanan. Ang pagtatangkang ihayag ang isang walang hanggan sa pamamagitan ng material na mga bagay ay makapagpapababa sa pagkakilala ng tao sa Diyos. Ang isip na naalis mula sa walang hanggang kasakdalan ni Jehova ay maaakit sa nilalang sa halip na sa manlalalang. At samantalang ang kanyang pagkakilala sa Diyos ay nakababa, ang tao din naman ay mabababa. Akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ang malapit at banal na relasyon ng Diyos sa kanyang bayan ay inihahayag sa pamamagitan ng anyo ng pag-aasawa. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan bilang espiritual na pangangalunya, ang galit ng Diyos laban doon ay angkop na tawaging paninibugho. Dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napopuot sa akin. Di maiiwasang ang mga anak ay magdusa bunga ng pagkakamali ng mga magulang. Subalit sila ay di pinarurusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang, malibang sila ay makibahagi sa kanilang mga kasalanan. Karaniwan ay ganon ang nangyayari. Ganon pa man na ang mga anak ay lumalakad sa hakbang ng kanilang mga magulang. Sa pamamagitan ng minana at ng halimbawa, ang mga anak ay nagiging kabahagi ng kasalanan ng ama. Masamang hilig, ligaw na panglasa, malaswang moralidad, ganon din ang mga karamdaman at kasamaan ng katawan ay naisasalin bilang pamana sa anak mula sa ama hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. Ang kilabot na katotohanan ito ay kinakailangang magkaroon ng solemneng kapangyarihan upang pigilan ng mga tao sa pagsunod sa maling landas ng kasalanan. Pinagpapakitaan ko ng kaawaan ng libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Sa pagbabawal ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang ikalawang utos ay nangangahulugan ng pagsamba sa tunay na Diyos. At doon sa mga tapat sa paglilingkod sa Kanya, ang kahabagan ay ipinangako. Hindi lamang hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon, tulad ng galit na ipinagbabanta doon sa mga may galit sa Kanya, kundi sa libu-libong mga lahi. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang utos na ito ay hindi lamang nagbabawal sa di-totoong panunumpa at pangkaraniwang pagtutungayaw, datapwat pinagbabawal nito sa atin ang paggamit ng pangalan ng Diyos sa isang di makabuluhan o walang pag-iingat na paraan, at walang pakundangang dakilang kahulugan noon. Sa di natin iniisip na pagbanggit sa Diyos, sa pangkaraniwang pag-uusap, sa pagtawag sa Kanya tungkol sa walang kabuluhang mga bagay, at sa malimit at di iniisip na pag-ulit sa Kanyang pangalan, ay ating nilinalapastanganan siya. Banal at kagalang-galang ang Kanyang pangalan. Ang lahat ay kinakailangang magmuni-muni sa Kanyang pagkahari. Kanyang kadalisayan at kabanalan upang ang puso ay magkaroon ang pagkadama ng Kanyang pagkamataas, ang uri. At ang Kanyang banal na pangalan ay kinakailangang banggitin ng may paggalang at kataimtiman. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. 6 na araw na gagawa ka, at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon.
at nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ang Sabat ay hindi ipinakilala bilang isang bagong institusyon, kundi bilang isang itinatag sa paglalang. Iyon ay kinakailangang alalahanin at ipangilin bilang alaala ng ginawa ng manlalalang. Tinuturo ang Diyos bilang siyang gumawa ng langit at ng lupa. Tinatanghal nito ang tunay na Diyos na iba sa lahat ng mga Diyos-Diyosan. Lahat ng nangingilin ng ikapitong araw ay nagpapahayag sa pamamagitan nito na sila ay sumasamba kay Jehovah. Kaya't ang Sabat ay tanda ng pagtatapat ng tao sa Diyos habang mayroong sino man sa lupang maglilingkod sa Kanya. Ang ikaapat na utos, ang bukod tangi sa 10 kung saan masusumpungan kapwa ang pangalan at titulo ng tagapag-utos. Yun lamang ang bukod tanging naghahayag ng kung kaninong kapangyarihan ibinigay ang kautusan. Kaya't iyon ang naglalaman ng tatak ng Diyos. Isinama sa kanyang kautusan bilang katibayan ng katotohanan at kapangyarihan. Ang Diyos ay nagbigay sa tao ng 6 na araw upang gumawa, at iniutos niya na ang sarili nilang mga gawa ay gawin sa 6 na araw ng paggawa. Ang mga gawa ng pangangailangan at kahabagan ay pinahihintulutan kung Sabat. Ang may sakit at nagdurusa sa anumang panahon ay kinakailangang pangalagaan, subalit ang maaaring maiwasang gawain ay mahigpit na pinaiiwasan. Iyong iurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan. Ni hindi nagtapos ang pagbabawal dito, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Wika ng propeta. Yaong nag-uusap tungkol sa hanap buhay o nagpapanukala sa araw ng Sabat ay tinuturing ng Diyos na sa katotohanan ay naghahanap buhay. Upang maingatang banal ang Sabat, ni hindi natin dapat pahintulutan ang ating mga isip na mag-isip ng mga bagay na makamundo, at sinasakop ng utos ang lahat ng nasa loob ng ating pintuang daan. Ang mga kasama sa bahay ay kinakailangang isa-isang tabi ang kanilang makamundong gawain sa panahon ng mga banal na oras. Ang lahat ay kinakailangang makiisa sa pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng malugod na paglilingkod sa Kanyang banal na araw. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang mga magulang ay karapat-dapat sa isang antas ng pagmamahal at paggalang na hindi nararapat sa kanino mang tao. Ang Diyos mismo na naglagay sa kanila ng responsibilidad para sa mga kaluluwang itinagubilin sa kanila ay nag-utos na sa mga unang taon ng kanilang buhay, ang mga magulang ang tatayo sa lugar ng Diyos sa kanilang mga anak. At sino mang tumatanggi sa mararapat na pamamahala ng kanyang mga magulang ay tumatanggi sa pamamahala ng Diyos. Ang ika-5 utos ay nag-uutos sa mga anak hindi lamang upang magbigay galang, pagpapasakop at pagsunod sa kanilang mga magulang, kundi pati ang sila'y bigyan ng pagmamahal at kabaitan, upang mapagaan ang kanilang mga pasanin, ingatan ang kanilang reputasyon at upang sumaklolo at umaliw sa kanila sa katandaan. Iyon ay nag-uutos din sa kanila na igalang ang mga ministro at mga namumuno at iba pang binigyan ng Diyos ng kapamahalaan. Iyon, sabi ng apostol, ang unang utos na may pangako. Para sa Israel, na di magtatagal ay umaasang papasok sa Kanaan, iyon ay isang pangako sa masunurin, ng mahabang buhay sa mabuting lupain. Subalit iyon ay may higit na malawak na kahulugan. Kabilang ang lahat ng Israel, ng Diyos, at nangangako ng buhay na walang hanggan sa lupa kapag iyon ay naging malaya na sa lahat ng sumpa ng kasalanan. Huwag kang papatay. Ang lahat ng di makatarungang gawain na nagpapaiksi ng buhay, ang espiritu ng pagkagalit at paghihiganti,
o ang pagbibigay laya sa anumang kinahihiligan na humahantong sa mga gawang nakakasakit sa iba o nagiging sanhi ng pag-iisip na sila'y masaktan, sapagkat ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Ang makasariling di pagtugon sa mga nangangailangan o naghihirap, ang lahat ng pagbibigay laya sa sarili o sa kailangang pagkakait o labis na paggawa na humahantong sa pagkasira ng kalusugan, ang lahat ng ito ay sa higit na malaki o maliit na bahagi ay paglabag sa ika-6 na utos. Huwag kang mangangalunya. Ang batas na ito ay nagbabawal hindi lamang sa mga gawaing malaswa, kundi pati sa malaswang isip at pagnanasa, o anumang gawaing nakapupukaw sa mga iyon. Ang kadalisayan ay pinag-uutos hindi lamang sa panlabas, kundi pati sa mga lihim na layunin at damdamin ng puso. Si Kristo na nagturo ng malawak ng kahulugan ng kautusan ng Diyos ay nagsabi na maging ang masamang kaisipan o pagtingin ay tunay na kasalanan ng gaya ng ipinagbabawal na gawa. Huwag kang magnanakaw. Kapwa ang hayag at di hayag na mga kasalanan ay kabilang sa ipinagbabawal na ito. Ang 8 utos ay nagbabawal sa pangunguha ng tao at pang-aalipin, at mga digmaang panlulupig. Pinagbabawal noon ang mga pagnanakaw at pangloloob. Pinag-uutos noon ang masusing pagtatapat sa pinakamaliit na bahagi ng buhay. Pinagbabawal ang panglalamang sa pangangalakal at nag-uutos na bayaran ang matuwid na pagkakautang o kaupahan. Inihahayag noon na ang anumang pagtatangkang makalamang dahilan sa kakulangan ng kaalaman, kahinaan o kasawiang palad ng iba ay itinatala bilang panlilinlang sa mga aklat ng langit. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ang pagsasabi ng di totoo sa anumang paraan, ang bawat pagtatangka o layuning manlinlang ng ating kapwa ay kabilang dito. Ang tangkang manlinlang ang bumubuo ng kasinungalingan. Sa pamamagitan ng pagsulyap ng mata, hudyat ng kamay, inihahayag ng katawan, ang kasinungalingan ay maaaring masabi na kasing bisa ng salita. Ang lahat ng sinasadyang kalabisan ng ipinapahayag, bawat hudyat o pagmumungkahing naghahatid ng kasinungalingan o kalabisan, maging ang pagsasabi ng katotohanan sa paraang makapangliligaw, ay kasinungalingan. Kabilang sa utos na ito ang pagbabawal sa bawat gawang makasisira sa dangal ng kapwa sa pamamagitan ng paghahayag ng di totoo o pagmumungkahi ng masama, sa pamamagitan ng paninira o pagsasalaysay ng kasinungalingan, maging ang sinasadyang di pagsasabi ng katotohanan na sa pamamagitan noon ang iba ang masasaktan, ay isang paglabag sa 9 na utos. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ang 10 utos ay humahampas sa pinakaugat ng lahat ng kasalanan. Pinagbabawal ang pagnanasang makasarili na pinagmumulan ng masamang gawa. Siya na sa pagsunod sa Diyos ay umiiwas maging sa makasalanang pagnanasa sa pag-aari ng iba ay hindi magkakasala ng paggawa ng masama sa kanyang kapwa nilalang. Iyon ang mga banal na batas ng 10 utos, sinalita sa kalagitnaan ng mga kulog at apoy, at may kahangahangang pagpapakita ng kapangyarihan at pagkahari ng tagapag-utos. Sinamahan ng Diyos ang pagpapahayag ng kanyang kautusan ng pagpapakitang kapangyarihan at kaluwalhatian upang hindi makalimutan ng kanyang bayan ang tagpong iyon, at upang sila'y humanga na may ganap na pagsamba sa may akda ng kautusan, ang lumikha ng langit at ng lupa. Kanya ring ipakikita sa lahat ng tao ang kabanalan, kahalagahan at pagkapermanente ng kanyang kautusan. Ang bayan ng Israel ay napuno ng takot. Ang nakasisindak na kapangyarihan ng pagsasalita ng Diyos ay nagmukhang higit sa makakayanan ng kanilang puso. Sapagkat samantalang ang dakilang batas ng Diyos kung ano ang wasto ay inihahayag sa kanila,
Kanilang nabatid ng higit sa dati ang masamang likas ng kasalanan at ang sarili nilang kasalanan sa paningin ng isang banal na Diyos. Sila ay umurong mula sa bundok sa takot at pagkasindak. Ang karamihan ay sumigaw kay Moises, "Magsalita ka sa amin at aming didinggin. Datapwat huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay." Ang pinuno ay tumugon, "Huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukan kayo, at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo, upang huwag kayong magkasala." Ang bayan ganun pa man ay nananatili sa malayo, nagmamasid na may pagkatakot sa tagpong iyon. Samantalang si Moises ay lumapit sa salimuot na kadiliman na kinaroroonan ng Diyos. Ang isip ng mga tao na binulag at pinahina ng pagkaalipin at pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi handa upang ganap na maunawaan ang malawak na prinsipyo ng 10 utos ng Diyos. Upang ang ipinagagawa ng 10 utos ay lubos pang maunawaan at maisakatuparan, ay may ibinigay na karagdagang mga batas, inilalarawan at isinasakatuparan ng mga prinsipyo ng 10 utos. Ang mga utos na ito ay tinawag na kahatulan, kapwa sapagkat iyon ay inanda sa walang hanggang karunungan, pagkamakatarungan, at sapagkat ang mga hukom ay hahatol ayon doon. Di tulad ng 10 utos, iyon ay kay Moises lamang inihayag, na siyang maghahayag noon sa mga tao. Ang una sa mga batas na ito ay tungkol sa mga alipin. Noong unang mga panahon, minsan ang mga kriminal ay pinagbibili ng mga hukom sa pagkaalipin. Minsan ang mga mangungutang ay pinagbibili ng pinag-uutangan. Maging ang pagkapulubi ay nagiging sanhi upang ipagbili ng ilang mga tao ang kanilang mga sarili o kanilang mga anak. Subalit ang isang Hebreo ay hindi maaaring maipagbili bilang isang alipin habang buhay. Ang bilang ng kanyang paglilingkod ay limitado hanggang 6 na taon. Sa ika-7, siya ay kinakailangang palayain. Ang pagnanakaw ng tao, sinasadyang pagpatay at paglaban sa mga magulang ay kinakailangang parusahan ng kamatayan. Ang pagkakaroon ng mga aliping hindi kalahi ng mga Israelita ay ipinapahintulot, subalit ang kanilang buhay at pagkatao ay mahigpit na iniingatan. Ang pumatay ng alipin ay pinarurusahan, ang isang pananakit na ginawa ng kanyang Panginoon. Bagaman hindi lalabis sa pagkawala ng isang ngipin ay dahilan upang siya ay palayain. Ang mga Israelita ay naging mga alipin sa lumipas, at ngayon sila ay magkakaroon ng mga alipin sa ilalim nila. Kinakailangang maging maingat sila, baka magkaroon din sila ng espiritu ng pagkamalupit at mapaghanap na kanilang naranasan sa ilalim ng kanilang mga Ehipsyong taga-atang. Ang alaala ng sarili nilang mapait na pagkaalipin ay makatutulong sa kanila upang ilagay ang kanilang mga sarili sa lugar ng alipin at umaakay sa kanila upang maging mabait at mahabagin, upang pakitunguhan ng iba kung paanong nanaisin nilang sila ay pakitunguhan. Ang karapatan ng mga balo at mga ulila ay bukod tanging iniingatan at isang nangangalagang pagtingin sa mga nasa kalagayang walang kakayanan at ipinag-utos. Kung iyong dalamhatiin sila sa anumang paraan, sabi ng Panginoon, at sila'y dumaing sa akin, ay walang pagsala na aking didinggin ang kanilang daing, at ang aking pag-iinit ay mga aalab, at aking papatayin kayo ng tabak, at ang inyong mga asawa ay magiging mga balo, at ang inyong mga anak ay mga ulila. Ang mga taga-ibang lupa na sumama sa mga Israelita ay kinakailangang maingatan mula sa kamalian o pang-aapi. Ang taga-ibang lupa ay huwag mong pipighatiin, sapagkat talastas ninyo ang puso ng taga-ibang lupa, yamang kayo'y naging mga taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. Ang pagkuha ng labis na pagpapatubo mula sa mga mahihirap ay ipinagbabawal. Ang damit o kumot ng isang mahirap na nakuha bilang isang sangla ay kinakailangang maisauli sa kanya sa pagtatakip silim. Ang magkasala ng pagnanakaw ay kinakailangang magsauli ng doble. Ang paggalang sa mga hukom at mga pinuno ay ipinag-utos,
at ang mga hukom ay binababalaan laban sa pagsira sa kahatulan, pagtulong sa di tamang gawain o pagtanggap ng suhol. Ang mga paninirang puri ay pinagbawal, ang paggawa ng kabutihan ay iniutos, maging sa mga magkaaway. Muli ang bayan ay pinaalalahanan ng banal na utos tungkol sa Sabat. Nagtakda ng taon-taong kapistahan na doon ang lahat ng lalaki sa bansa ay kinakailangang magtipon sa harap ng Panginoon. Dala sa Kanya ang kanilang mga handog ng pasasalamat at ang mga unang bunga ng kanilang kasaganaan. Ang layunin ng lahat ng mga utos na ito ay sinabi, sila ay nagmula hindi lamang sa pawang di na pag-isipang paggamit ng kapangyarihan. Ang lahat ay ipinagkaloob sa ikabubuti ng Israel. Sabi ng Panginoon, kayo'y magpapakabanal na tao sa akin, karapat-dapat upang kilalanin ng isang banal na Diyos. Ang mga batas na ito ay kinakailangang itala ni Moises at maingat na pahalagahan bilang pundasyon ng batas ng bansa, at kasama ng 10 batas na kanilang inilalarawan bilang kondisyon ng pagsasakatuparan ng mga pangako ng Diyos sa Israel. Ngayon ang mensahe mula kay Jehovah ay ibinigay sa kanila. Narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo, upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahihin siya, sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Datapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Sa lahat ng panahon ng mga paglalakbay ng Israel, si Kristo sa haligi ng ulap at ng apoy ang kanilang pinuno. Samantalang may mga simbolong tumutukoy sa isang tagapagligtas na darating, ay mayroon ding tagapagligtas kasalukuyan na nagbibigay ng mga utos kay Moises para sa bayan, at siyang nasa kanilang harapan bilang tanging daluyan ng pagpapala. Pagkababa mula sa bundok, lumapit si Moises at isinaysay sa bayan ang lahat ng mga sinalita ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan. At ang buong bayan ay sumugot ng paminsan at nagsabi, lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. Ang pangakong ito kasama ng mga salita ng Panginoon na kanilang ipinangakong susundin ay isinulat ni Moises sa isang aklat. At sumunod ang pagpapatibay sa tipan, isang altar ang itinayo sa paanan ng bundok, at sa tabi noon ay nagtayo ng 12 haligi, ayon sa 12 lipi ng Israel, bilang tanda ng kanilang pagtanggap sa tipan. At ang mga hain ay inilapit ng mga binatang pinili para sa paglilingkod na iyon. Nang madilig ang altar ng dugo ng mga hain, kinuha ni Moises ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan. Sa ganoong paraan, ang mga kondisyon ng tipan ay inulit sa isang solemneng paraan, at ang lahat ay may kalayaang pumili kung sasang-ayon doon o hindi. Kanilang ipinangako ng una pa lamang na kanilang susundin ang tinig ng Diyos. Subalit mula noon ay narinig nilang inihayag ang kanilang kautusan, at ang mga prinsipyo noon ay inisa-isa, upang kanilang malaman kung gaano ang kasangkot sa tipanang ito. At muli, ang bayan ay tumugon ng may pagkakaisa. Lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin, at kami ay magmamasunurin. Nang salitain ni Moises ang bawat utos sa buong bayan, ayon sa kautusan ay kumuha siya ng dugo, at winisikan ng aklat at gayon din ang buong bayan, na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. Ang mga paghahanda ay isinasagawa na ngayon para sa ganap na pagtatatag ng piniling bayan sa ilalim ni Jehovah bilang kanilang hari. Tumanggap si Moises ng utos. Sumampa ka sa kinaroroonan ng Panginoon, ikaw at si Aaron, si Nadab at si Abihu, at 70 mga matanda sa Israel, at sumamba kayo mula sa malayo. At si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon.
Samantalang ang bayan ay sumasamba sa paanan noon, ang mga lalaking ito na pinili ay tinawagan upang pumanhik sa bundok. Ang 70 matatanda ay tutulong kay Moises sa pamamahala sa Israel, at inalagay ng Diyos sa kanila ang kanyang espiritu. At pinarangalan sila ng isang pagtanaw sa kanyang kapangyarihan at kadakilaan. At kanilang nakita ang sa kanyang kapangyarihan at kadakilaan. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel. At mayroon sa ilalim ng kanyang mga paa na parang isang yaring lapag na batong zafiro, at paris din ng langit sa kaliwanagan. Hindi nila nakita ang Diyos, subalit nakita nila ang kaluwalhatian ng kanyang pakikiharap. Bago nangyari ito, hindi nila matitiis ang ganitong tanawin, subalit ang naging pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos ay nakapagpapamangha sa kanila upang sila'y magsisi. Sila'y nakapagmuni-muni sa kanyang kaluwalhatian, kadalisayan at kaawaan, hanggang sa sila'y makakalapit na sa kanya na naging paksa ng kanilang mga pagmumuni-muni. Si Moises at si Josue na kanyang tagapangasiwa ngayon ay inutusan upang makipagtagpo sa Diyos. At para sa panahong sila'y wala ay hinirang na lider si Aaron at si Hur. Katulong ang ibang matanda upang pumalit sa kanyang lugar. At sumampa si Moises sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Sa loob ng 6 na araw ay tinakpan ng ulap ang bundok bilang tanda ng natatanging presensya ng Diyos. Ganun pa man, ay walang pagpapahayag ng kanyang sarili at pagpapahayag ng kanyang kalooban. Sa loob ng panahong ito, si Moises ay naghintay upang anyayahan sa harapan ng kataas-taasan sa lahat. Siya ay inutusang, "Sambahin mo ako sa bundok at dumuon ka." At bagaman ang kanyang pagtitiis at pagkamasunurin ay sinubok, ay hindi siya napagod ng paghihintay, ni hindi iniwan ang kanyang kinaroroonan. Ang mga sandaling ito ng paghihintay para sa kanya ay isang panahon ng paghahanda, ng mahigpit na pagsusuri sa sarili. Maging ang kinalulugurang lingkod na ito ng Diyos ay hindi kaagad makakalapit sa kanyang harapan at makatatagal sa pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. 6 na araw ang kinakailangang magamit upang maitalaga ang kanyang sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang puso, pagmumuni-muni, at pananalangin bago siya mahanda sa isang pakikipag-ugnayan sa kanyang manlalalang. Nang 7 araw na siyang Sabat, si Moises ay tinawagan sa loob ng ulap. Ang makapal na ulap ay bumukas sa paningin ng buong Israel, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumabas na gaya ng isang nanunupok na apoy. At pumasok si Moises sa gitna ng ulap at sumampa sa bundok. At si Moises ay natira sa bundok ng 40 araw at 40 gabi. Hindi kabilang sa 40 araw at gabing pananatili sa bundok ang 6 na araw ng paghahanda. Sa loob ng 6 na araw, si Josue ay kasama ni Moises, at magkasama silang kumain ng mana at uminom mula sa sapang nanggagaling sa bundok. Subalit si Josue ay hindi pumasok na kasama ni Moises sa loob ng ulap, at nagpatuloy siyang kumain at uminom samantalang naghihintay kay Moises. Samantalang si Moises naman ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw. Samantalang si Moises ay nasa bundok, si Moises ay tumanggap ng utos tungkol sa paggawa ng isang santuaryo, kung saan ang pakikiharap ng Diyos ay bukod tanging mahahayag. At kanilang igawa ako ng isang santuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang utos ng Diyos. Sa 3 pagkakataon, ang Sabat ay pinag-utos. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman, pahayag ng Panginoon. Upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Inyong ipangingilin ang Sabat nga, sapagkat yaoy pangilin sa inyo. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Kabibigay pa lamang ng utos para sa mabilis na pagtatayo ng tabernakulo sa paglilingkod sa Diyos, at ngayon ay maaaring isipin ng mga tao na sapagkat ang layunin ay ang kaluwalhatian ng Diyos, at sapagkat kailangan nila ng bahay-sambahan, na sila ay pawawalang sala sa paggawa kung Sabat. Upang maingatan sila sa pagkakamaling ito,
ang babala ay ibinigay. Maging ang kabanalan at pangangailangan ng ganoong natatanging gawain para sa Diyos ay hindi kinakailangan umakay sa kanila upang labagin ang kanyang banal na araw ng kapahingahan. Mula ngayon, ang bayan ay pararangalan ng nananatiling pakikiharap ng kanilang hari. Ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel, at ako'y magiging kanilang Diyos. At ang tolda ay pakakabanalin sa pamamagitan ng aking kaluwalhatian. Ang katiyakang ibinigay kay Moises bilang tanda ng kapangyarihan at pagpapahayag ng kanyang kalooban ay may ibinigay kay Moises na isang kopya ng 10 utos na isinulat ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato, upang may kabanalang mailagay sa sangtuaryo na kung magagawa ay magiging hayag na sentro ng pagsamba ng bansa. Mula sa isang lahi ng mga alipin, ang mga Israelita ay itinaas sa lahat ng mga bansa upang maging isang tanging kayamanan ng hari ng mga hari. Sila ay inihiwalay ng Diyos mula sa sanlibutan upang kanyang maipagkatiwala sa kanila ang isang banal na gawain. Ginawa niya silang katiwala ng kanyang kautusan, at layunin niyang sa pamamagitan nila ay maingatan sa kalagitnaan ng mga tao ang kaalaman tungkol sa kanya. Kaya't ang liwanag ng langit ay magliliwanag sa isang sanlibutang nababalot ng kadiliman, at isang tinig ang maririnig na nakikiusap sa lahat ng mga bansa upang tumalikod mula sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay na Diyos. Kung ang mga Israelita ay magiging tapat sa kanilang tungkulin, sila ay magiging isang kapangyarihan sa sanlibutan. Ang Diyos ang kanilang magiging tanggulan, at kanyang itataas sila sa lahat ng mga bansa. Ang kanyang liwanag at katotohanan ay mahahayag sa pamamagitan nila, at sila'y titindig sa ilalim ng kanyang marunong at banal na paghahari bilang halimbawa ng kahigitan ng pagsamba sa kanya laban sa lahat ng uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan.